Nabulabog ang buong compound ng Senado kagabi matapos nga pong umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Nasa gitna po ng live report ang mga reporters nang mangyari po ang putukan kaya nasaksihan ng marami ang aktwal na komosyon sa Senado. Agad namang nagpulasan ang mga reporters sa loob po habang mabilis na pumapalibot ang mga pulis at security ng Senado. We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Mayan, Mayan, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mayan. Tabi ka muna, Mayan. Oh my God! Oh my God! Cheryl Jr. Nagkakatutukan dito! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mayan, mag-ingat kayo dyan. Publika muna, Mayan. Oo. Publika muna, Mayan. Kapatid! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Naririnig niyo ba? Naririnig namin. Tuloy! Tuloy! Yes. Tuloy! Sunod-sunod Hold on! Hold on! putukan. Yan. Yan po ang actual na coverage po ng aming News 5 correspondent na si Mean Los Baños sa Senado sa kasagsagan nga po ng putukan at live report nito sa Frontline Pilipinas kagabi. Sa gitna nga po ng putukan ay tiyempo namang dumating sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Pero agad pong kinordinan ng mga otoridad ang buong Senado. Ayon po kay Senate Secretary General Dong Mendoza, perceive o hinihinalang NBI agents daw at mga Marines umano ang nagbarilan. Pero niliwanag po ni NBI Director Melvin Matibag na wala naman silang mga ahente na nandoon sa loob mismo ng Senado. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Nakita kasi perceive pa lang wala namang confirmation na perceive NBI agents. Okay. Saan nang galing yung NBI agent, sir? Saan? Naka-uniform. May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building? Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na issue para makita nyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kami agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers, andirito po. Sa kasalukuyan po ngayon. Yan po ang sunurang tinig ni na Senate Secretary General Dong Mendoza at NBI Director Melvin Matibag. Napasugod naman sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla kasunod po ng nangyaring putukan kagabi. Agad nilinaw ng kalihim na hindi siya pumunta para arestuhin si Senator Bato. Kasama sa prioridad niya ang pag-secure sa mga kopya ng CCTV sa palibot po yan ng Senado bago niya pinulong ang mga naiwang senador sa loob. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Yan nga po ang tinig ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon po kay Senator Amy Marcos, inakala pa nilang fireworks ang mga narinig na putok ng baril. Habang si Senator Bongo nanawagan po ng dasal kasunod ng kaguluhan. Sabi nga ni Joel Villanueva, yung senador ng taga-Bukawi, wala yan, fireworks lang yan. Sabi ko, hindi, iba yung tunog. Bandang huli, medyo may amoy na, tsaka masyado nang malapit, kumakalampag na dito. Okay lang po kami rito. Pagdasal nyo na po kami. Pagdasal nyo na po kami. Importante rito ay mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Yan nga pong sunurang tinig ni na Senadora Amy Marcos at Senator Bongo. Sa kabila naman ng gulo, hindi pa rin inaaresto sa loob ng Senado si Senator Bato na nasa ilalim pa rin po ng protective custody ng Senado. Wala pa namang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Bato de la Rosa. Pero pinagkokomento ng Supreme Court ang senador at iba pang respondent sa inihain na petisyon. Binigyan sila ng 72 oras o 3 araw para magsumite ng komento. Bago po naman daw po nangyari nga ang sinasabing putukan sa loob ng Senado ay sunod-sunod na ang apela ni Senador Bato de la Rosa na huwag muna siyang arestuhin at bitbitin sa The Hague, the Netherlands. Personal pong nanawagan si Bato sa kanyang mga taga-suporta na at humihingi po ng saklolo
Nanawagan po siya sa Facebook Live na pigilan daw ang pag-aresto po sa kanya ng International Criminal Court. Bago yan, napakanta pa ang senador ng PMA hymn, sabay apila sa kanyang mga kabaro sa PMA na siya ay suportahan para hindi siya maaresto. When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. I am not appealing for a violent support. Ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo na dapat sana ay huwag niyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Niliwanag po naman ni Bato na hindi niya hinihikayat na bumaligtad ang mga kabaro niya sa administrasyon. Sa ngayon po'y idinadagdag na siya sa wanted list ng ICC pero may mensahe siya sa mga kapwa-senador na gusto siyang isuko o sumuko na. Ako sa kanya na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. So, huwag niyo sila atat-atat. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Nagsalita na po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod nga ng barilan sa Senado kagabi. Sa isang video message, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng Pangulo na walang utos para arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa ngayon. Nanawagan po ang Pangulo sa publiko na pairalin ang kahinahunan para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.